Kay Soto hindi maglalaro sa FIBA World Cup qualifiers kontra sa New Zealand at Australia. Galing yan sa spin.ph. Totoo ba ito? Kinumpirma yan ng Spin sa kanilang article na inilabas na hindi na nga makakalaro si Kay Soto para sa Gilas Pilipinas sa darating na FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers window laban sa Australia at New Zealand. Ayon daw yan sa isang source na may direktang kaalaman sa sitwasyon, hindi sasabak ang 7-3 center sa mga laro kahit pa napakahalaga ang window na ito para sa national team. Gayunpaman, bilang pagpapakita ng suporta, darating si Soto sa Manila sa Pebrero 16 upang magpahinga ng 3 hanggang 4 na araw bago bumalik sa kanyang koponan sa Japan. Malaking kawalan ito para sa Gilas, lalo na't haharapin nila ang dalawang koponang may pinakamalalaking frontline sa rehiyon. Kilala ang Australia at New Zealand sa kanilang pisikal na laro at laki sa ilalim ng basket. Sa ganitong sitwasyon, ang presensya sana ni Kay sa ilalim sa depensa, rebounding, at rim protection ay malaking tulong. Ngunit kailangan nga daw yan na isaalang-alang. Kagagaling lamang daw ni Soto sa isang taon na pagpapagaling mula sa ACL injury, isa sa pinakamabigat na injury para sa isang atleta. Bagamat unti-unti na siyang nakakabalik sa kanyang laro sa Japan, malinaw nga daw na nasa proseso pa siya ng pagbawi ng kumpiyansa at peak condition. Ang tanong, sa puntong ito, mas mahalaga ba ang isang qualifying window kaysa sa pangmatagalang kalusugan at career ng isa sa pinakamahalagang manlalaro ng bansa? Hindi maikakaila na sabik ang mga Pilipinong fans na makita siyang muling magsuot ng Gilas jersey. Sa bawat laban ng national team, inaasahan ang kanyang presensya bilang simbolo ng pagpapalakas ng Philippine basketball. Ngunit sa realidad ng professional basketball, kailangang maging maingat sa pagbabalik mula sa seryosong injury. Ayon pa nga daw sa source, ang layunin ay maihanda si Kay upang makabalik ng mas malakas at mas malusog sa susunod na Gilas window. Ibig sabihin, hindi ito tuluyang pagtalikod sa national team, kundi isang hakbang para masigurong magiging 100% siya sa mga susunod na laban. Sa ngayon, kailangang humanap ng ibang paraan ang Gilas coaching staff upang mapunan ang kanyang pagkawala. Mas malaking responsibilidad ang mapupunta sa ibang big men ng koponan upang tapatan ang laki at pisikalidad ng Australia at New Zealand. Ang tanong ngayon, makakaya ba ng Gilas na makuha ang panalo laban sa dalawang higanteng koponan kahit wala si Kay Soto, o mas mararamdaman ang kanyang pagkawala sa ilalim ng ring? Bagamat hindi pa naglalabas ng confirmation ang panig ni Kay, ayan nga ang laman ng balita ng Spin. Sana nga ay mabago pa ito at makapaglaro sana si Kay sa Gilas.